Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Nako, matindi, mainit na naman mga kaibigan. Ito ng ating tatalakayin tungkol dito. Very controversial. Maraming nag-aabang sa pagkawala ho ni Catherine Camilon. Mayroon pong good news nangyari kahapon. Mayroong bad news. Okay? Saan tayo dadako? Dumako muna tayo dito sa good news. Na ika nga po'y nahuli na. I'm very sorry. Hindi po nahuli. Biglang sumuko itong sangkot di umano sa pagkawala ni Catherine Camilon na driver bodyguard nitong si Police Major. Hawak po ngayon ng pulisya ng kinaukulan. At siyempre, ang bad news, naku po, itong hearing din po na naganap kahapon ay tuluyan nang hindi nagpakita. Itong si Police Major, tuluyan na nagtago. Mga kaibigan, ay baka ito ay takot magpakita dito sa nanay ni Catherine Camilon. But beno mga kaibigan, lahat po yan at marami pang iba. Laman ng video na yan ng ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panuorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Heto na, samahan nyo po akong panuorin, tuklasin pagkatapos po nating mapanood. Magbibigay po tayo ng kaunting komentaryo, public opinion. Panuorin po natin mga kaibigan. Mabibigyan ng linaw naman daw ang kaso sa pagkawala ng anak ni Rose nang malamang sumuko na ang isa sa mga itinuturong kasama ni Police Major De Castro sa nangyaring pagkawala ng anak. Nandun ang takot, pero nandun ang pag-asa. Nandun ang pag-asa ko na magkakaroon ng linaw kung nasa ng aming anak. At sana okay lang. Okay lang lahat. Nandun yung pakiramdam ko na magkakaroon ng linaw. Nakapagsumiti na ng counter affidavit ang kampo ni Police Major Alan De Castro hinggil sa akusasyon sa pagkawala ni Catherine Camilon. Sumuko na rin ang driver bodyguard ni De Castro na itinuturo ng mga saksi na nagbuhat umano sa dugo ang katawan ni Camilon. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, no-show pa rin sa ikalawang preliminary investigation ng pangunahing suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon na si Police Major Alan De Castro. Naging emosyonal si Rose Camilon, ang ina ng nawawalang beauty pageant contestant na si Catherine Camilon sa ikalawang pagdinig sa kaso ng pagkawala ng dalaga. Labis pa rin daw ang pag-asa ni Rose na makikita at makakasama pa rin niya ang anak. Ang pag-aalala ko bilang ina, yun iwinawala ko dahil ako'y sa Panginoon naasa. Sobrang halos kung susuko ka talagang ikakamatay mo yung sakit at hirap na mararamdaman yung nararamdaman bilang ina. Mag-aalauna ng hapon kanina nang dumating ang pamilya Camilon sa Batangas City Hall of Justice. Naroon din ang abogado ni Police Major Alan De Castro, ang pangunahing suspect sa pagkawala ni Catherine. Nakapagpasa na sila ng counter affidavit pero hindi pa rin sumipot sa preliminary investigation. Hindi nakadalaw si Major De Castro because of a fever, but the filing of the counter affidavit was filed properly. Legal naman yun, pumirma siya sa ibang prosecutor. The next preliminary investigation is on January 17. 1:30, same time.
Hindi siya required pumunta actually. Ang required lang pumunta are those who will execute a reply affidavit. Dumating din ng abogado ni Jeffrey Magpantay ang driver bodyguard ni De Castro na itinuturo ng mga saksi na nagmamando sa mga nagbubuhat umano sa duguang katawan ni Catherine at inilipat sa isang SUV. Hindi na sila naghain ng counter affidavit dahil mag-aalas 11 ng umaga kanina nang i-turn over siya mismo ng kanyang asawa sa pulisya. Mabibigyan ng linaw naman daw ang kaso sa pagkawala ng anak ni Rose nang malamang sumuko na ang isa sa mga itinuturong kasama ni Police Major De Castro sa nangyaring pagkawala ng anak. Nandun ang takot, pero nandun ang pag-asa. Nandun ang pag-asa ko na magkakaroon ng linaw kung nasaan ang aming anak. At sana, okay lang. Okay lang lahat. Nandun yung pakiramdam ko na magkakaroon ng linaw. Galit pa rin naman daw ang nangingibabaw na pakiramdam ni Rose sa hindi pagharap sa preliminary investigation ni Major De Castro. Pinapatunayan lang niya na hindi siya tunay na lalaki. Hindi niya hinaharap yung kung ano ang inaakusa sa kanya. Wala siyang ipinakikita kundi yung abogado niya. Pero yung sarili niya hindi niya dinadala. Wala siyang paninindigan bilang isang lalaki na napakadali lang sa kanya na hindi niya kami puntahan, hindi niya kami siputin, ni hindi niya iniisip kung ano ba ang pakiramdam ng kagaya namin. Na inaasahan siya na sa kanya manggagaling, sa kanya magmumula kung ano ba talaga. Umaasa naman daw ang pamilya Camilon na sa pagsuko ni Magpantay ay magsasalita ito hinggil sa pagkawala ng anak. Sa mga oras na ito, hawak na ng pulisya si Jeffrey Magpantay at hinihintay na lamang ang susunod na hakbang patungkol sa kanyang kustodiya. Okay, alright. Shout out. Maraming salamat. Ipahintulot po ang paggamit ng inyong counting video clips. GMA Regional TV. Supportahan din po natin yan kapag may pagkataon po tayo. GMA Regional TV. Okay. Nandito na naman tayo. At maliwanag naman po. Diyan sa rolling ng video na pinakita ko po sa inyo. Dumako muna tayo dito sa naganap na hearing din po kahapon. Maliwanag na itong si Police Major ay sa pangalawang pagkakataon na hearing na ginanap kahapon ay hindi na naman po sinipot. Hindi na naman po pumunta. Tanging abogado lang ho niya ang pumunta. That's why kahit wala po siya ay nakapag-submit po siya ng counter affidavit. Ba't hindi po natin alam kung ano ang sinasaad doon po sa counter affidavit? Ito ba ay may nilalaman na ika nga po'y kahindik-hindik? Diyos mio, mabagyan. Hindi po naman lingid sa inyong kalaman. Sa unang pagkakataon ho, ito po ay muli na ika nga po'y hindi rin nagpakita. Anong unang hearing, hindi rin po nagpakita itong si Police Major. Nagtago. Ay ayaw magpakita. Siyempre, tawagin natin nagtago. But dito, muling nagtago na naman. Tuluyan na namang nagtago. Itong si Police Major. No show diyan po sa hearing. Bakit ayaw nilang umaten? Mga kaibigan. Ay, pasintabi ho. Ay, sasagutin ko muna. Ang sabi ng abogado, kaya daw hindi di umano umaten, ay nilalagnat. Ay lumang tugtugin na yan na attorney. Dapat gumawa ka mala ng ibang alibay. Eksakto ano? Eksakto sa hearing na nilalagnat. Yan ba ang pinag-aralan mo, attorney? Na ika nga po'y pag ang iyong kliyente ay hindi naka-attend, ay sasabihin mong nilalagnat. Ikaw kaya hinga ng medical record kung may ibibigay ka. Ay lumang tugtugin na yan. Lumang tugtugin na yan, attorney, ulitin ko. Nasasabihin mo, kaya hindi naka-attend ito ng hearing
si Police Major dahil nilalagnat. Dapat pinainom mo ng medical cortal, tapalan mo ng mga pantapal na halamang gamot nang malis ang lagnat. Tayo pa ang bubulahin. Tayo ay bilog ng ulo. Kahit tayo po hindi nag-aral ng attorney, ay alam po namin na kung ano ang nagsisinungaling o isang alibay para lang hindi hindi makatid ng hearing. Ayan, basta lumang tuktukin na yun, attorney. Diba? But na mga kaibigan, sa punto pong yan, na maliwanag naman na sinabi niya na kahit wala ang kanyang kliyente ay nakapag-submit ho ng counter affidavit. At mayroon na naman pitsa na tinalaga kung kailan po muli magkakaroon ng hearing. Ay baka ito'y sabihin na tinatarangkaso na naman. Baka sumasakit ang ulo dito sa pangatlong pagkakataon. Ito si Police Major. Abangan po natin kung ano naman ang rason po nito. Bakit ayaw nyo umattend? Ay pabor ho ito sa kliyente mo. Dahil kung wala ho siyang kasalanan, ay may taas no na ipagtatanggol niya sa korte ang kanyang sarili. Sapagkat mismong galing po sa kanya na ipagtatanggol niya ang sarili niya. At sinasabi nga po niya na sa korte na lang magkita. Kung may palabra de honor ka, Police Major, yung sinasabi mo, nasa korte na lang magkita. Bakit hindi mo panindigan? Hindi ka ba makapunta diyan po sa korte dahil wala ka kung nasaan ka? Ikaw ba ay nasaang lupalo? Ikaw ba ay tuluyan ng tumakas? Pasensya na po. Ayun ay maraming public opinion, pawang public opinion ho, na nagbabase kami sa gulong at takbo ng pinapakita ni Police Major. Walang maipakita si Police Major na nandiyan po nakarestrict na video. Diba? Punto de vista mga kaibigan na sana ho ay wag sanang mangyari na ikaw ay tuluyan na sanang nilalagnat. Alam nyo, maraming rason kung bakit hindi nakaka-attend. Subalit yan po ay pawang ikangay hindi paniniwalaan ng taong bayan. Okay, dito mabilisan lang mga kaibigan. Dito sa pangalawang ating tatalakayan, sinasabi nga ay sumuko. Itong si Magpantay. Magandang pangitain kusang sumuko. Mabibigyan na nga ba ng linaw itong kaso ni Catherine Camilon katulad po ng nabanggit ng nanay ni Catherine Camilon na alam niya na mabibigyan ng linaw. Mga kaibigan, alalahanin niyo po, dumaan na tayo sa dugo, dumaan na sa DNA test, at 18 testigo ang hawak ko nang po'y kinaukulan dito. But po'y lalong lumalabo ang kaso. But sa puntong ito, isang tao lang ang lumantad na po'y malaki ang partisipasyon dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Dahil identify siya na siya po yung si Magpantay na binubuhat si Catherine Camilon. Sana ho. Ito na po ang alas. Ito na ang magbibigay diin kung sino dapat idiin. But wag po tayong humawak sa ganitong mga sitwasyon. Hindi po natin alam ang takbo ng utak nito, mga kaibigan. Kaya't inaabangan po natin at kaabang-abang. Ako po ay nagtataka. Pasintabi, hindi po ako nagmamalinis. Bakit hanggang ngayon po ay walang affidavit itong sinumpaan na po ito ang salaysay ko. Ito ang stand ko. May kinalaman ba o wala ito? Wala pong salaysay mga kaibigan. Na kaharap ang abogado. Baka mamaya ay ito ay anong mangyari diyan po sa po kung saan man siya naroon ngayon dahil ito ay maraming alam. Baka mamaya ito sabihin ng laban. Mga kaibigan, ako po ay nagpapaalala lang. Kasi marami ko po sinubaybayan na po'y mga kaso. Once na sumuko ka, ay kukunan ka ng affidavit harap ang abogado. Yan po ang iniintay natin. Bakit wala ito? Bakit walang affidavit?
At yun po isang ikangay public opinion. At ito po ibantayan natin sa mga kinaukulan diyan po na humahawak ngayon dito kay magpantay. Dahil ito po ay maraming alam sa kaso, baka mamaya sabihin ng laban ito para lang mapagtakpan. Para lang mapagtakpan ang dapat takpan, mga kaibigan. Baka mamaya ay patahimikin ho ito. Isang punto de vista, mga kaibigan, na may kasamang paalaala. Public opinion, maraming salamat po. Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Yan po ay naaayon. Diyan po sa ruling na ikangay audio na pinarinig ko po sa inyo. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye, palakpakan.